Naranasan mo na ba yung sinabihan ka ng doktor mo na mataas ang kolesterol mo? Tapos ang unang-unang pumasok sa isip mo, nako, ano na lang ang kakainin ko? Kung relate ka, don't worry. Pagtutulungan nating intindihin yan lahat. Kasi 'di ba parang sanay na tayo na kapag narinig natin yung salitang kolesterol, automatic kontrabida agad, ang ultimate villain sa kwento ng kalusugan natin. Pero, paano kung sabihin ko sa'yo na hindi yan ang buong kwento? Yes, tama yung narinig mo. Kailangan pala ng katawan natin ng kolesterol. Actually, super crucial yan. Isa yan sa mga building blocks ng ating mga cells. Kailangan para sa hormones at tumutulong pa para ma-absorb natin yung vitamin D galing sa araw. So, hindi pala siya laging masama. Okay, so ano ba talaga ang chika sa cholesterol? Para mas madali, isipin natin na may dalawang main characters sa storyang to. Yung the good at yung the bad. Kilalanin natin sila. Ayan, technically, ang cholesterol ay isang waxy substance, parang taba. Ginagamit yan ng katawan natin para sa napakaraming bagay. Pag-build ng healthy cells, pag-produce ng importanteng hormones tulad ng estrogen at testosterone, paggawa ng bile para matunawan tayo, at para maging vitamin D yung sikat ng araw. In short, hindi tayo mabubuhay ng wala yan. Pero heto na yung catch. Alam mo yung kasabihan na too much of a good thing can be bad? Yun mismo. Kapag sumobra na ang kolesterol sa katawan, dun na nagkakaproblema. Pwede kasi siyang mag-ipon at eventually magbara sa mga ugat natin. At yan na yung delikado. Yan yung nagiging sanhi ng heart attack at stroke. So it's all about balance talaga. Okay, so eto na yung dalawang characters natin. Unahin natin si LDL or low density lipoprotein. Siya yung bad cholesterol. Isipin mo siya yung kontrabida na nagiiwan ng mga kalat at basura sa mga ugat mo, yung nagpapasikip ng daanan. Tapos papasok ngayon si HDL or high-density lipoprotein. Siya naman yung good cholesterol. Siya yung bida. Ang trabaho niya ay linisin yung mga kalat na iniwan ni LDL at dalhin pabalik sa atay para ma-dispose. Gets? So ngayon, ang tanong, paano natin matutulungan si bida, si HDL, at paano natin kokontrolin si kontrabida, si LDL? Dito, my friend, papasok ang ating unang depensa at ito rin ang pinaka-powerful, ang ating lifestyle. Sige, pag-usapan natin yung mga pagkain na nagpapalakas kay LDL. Ito yung mga mayayaman sa saturated at trans fats. Opo, kasama dyan yung paborito nating red meat, mga processed meats tulad ng hotdog at longganisa, at syempre, lahat ng masasarap na prito at matamis na pastries. Hindi naman kailangang i-zero out totally, pero kailangan talaga nating bawasan. Pero huwag kang mag-alala, hindi to puro pagbabawal. Sobrang daming masasarap at healthy na pagkain na pwedeng tumulong sa atin. Ang mga pagkain kakampi ni HDL, fatty fish tulad ng salmon o kahit bangus o kayan, oats, mga prutas, gulay at mani. Lahat yan, good guys. At bukod sa pagkain, meron pang 5 super importanteng hakbang. Una, mag-ehersisyo. Pangalawa, i-maintain ang tamang timbang. Pangatlo, itigil ang paninigarilyo kasi yan, binababa niya yung good cholesterol mo. Pang-apat, limitahan ng alak. At pang-5, ito yung madalas nating makalimutan, i-manage ang stress. Oo, may epekto rin yan. Heto pa isang pro tip, yung asin. Okay, hindi siya direktang nagpapataas ng kolesterol. Pero ang paglimit ng intake mo to about 1 teaspoon a day ay sobrang laking tulong para sa blood pressure mo. At dahil konektado ang blood pressure sa heart health, malaki rin ang epekto niyan sa pangkalahatang risk mo sa puso. Pero paano kung ginawa mo na ang lahat? Nagbago ka na ng diet, regular ka nang nag-ehersisyo, pero pagtingin mo sa lab results mo, mataas pa rin ang kolesterol mo. Anong susunod? Well, dito na minsan kailangan ng tulong mula sa medisina. So, oras na ba para uminom ng gamot? Pag-usapan natin yung statins. Ito yung pinaka-common na gamot na nire-reseta para i-manage ang high cholesterol. Siguro may ilan sa inyo ang nakaka-relate dito. Ito yung isa sa mga pinakakaraniwang tanong na naririnig ng mga doktor. Bakit ka bibigyan ng gamot kung sa tingin mo naman, normal ang level mo? May malalim na dahilan sa likod niyan. Kasi hindi lang yung isang numero sa lab test mo ang tinitingnan ng doktor mo. Tinitingnan niya kasi yung the bigger picture. Kino-consider niya yung long-term risk mo, yung tsansa mo na magkaroon ng atake sa puso o stroke sa mga susunod na taon. Partner mo siya sa pag-iiwas, hindi lang sa paggamot. So ano-ano ba yung tinitingnan niya?
Well, andiyan yung edad mo, yung blood pressure mo, kung may diabetes ka ba, kung naninigarilyo ka, yung timbang mo, at pati yung history ng sakit sa puso sa pamilya nyo. Lahat yan, pinagsama-sama para ma-assess ang overall risk mo. Paano ba gumagana itong mga statins? Isipin mo na ang katawan mo ay parang isang pabrika ng kolesterol. Ang ginagawa ng statins, binablock nila o pinapabagal yung production line sa pabrikang yun. So, dahil doon, mas konti yung bad cholesterol na nagagawa ng katawan mo. Siyempre, tulad ng kahit anong gamot, may posibilidad ng side effects ang statins. Pero para sa nakakarami, mild lang to at manageable. Minsan nga, nawawala rin habang nag-a-adjust yung katawan mo sa gamot. At eto, pakiusap, ito ang pinaka-critical na paalala. Huwag na huwag mong ititigil ang gamot mo nang hindi mo na kumukonsulta sa doktor mo. Sobrang delikado ang biglaang pagtigil. Please, always talk to your doctor first. So after everything na napag-usapan natin, ano yung isang bagay na gusto kong matandaan mo? Lahat ng ito, yung pagkain, yung ehersisyo, yung pag-inom ng gamot, lahat yan bumabalik sa isang simple pero powerful na konsepto na ang buhay ay isang serye ng mga pagpili at nasa sayo ang kapangyarihan na pumili. Tandaan mo to, ang pag-manage ng kolesterol ay hindi isang parusa. Hindi ito paghihigpit sa sarili mo, ito ay isang pagpili, isang conscious decision na piliin ang isang mas mahaba, mas malusog at mas masiglang buhay para sa sarili mo. Kaya ang tanong ko sa iyo ngayon ay ito, handa ka na bang gawin ang pagpiling yan? At laging tatandaan, lahat ng pinag-usapan natin ay para sa kaalaman lamang ha. Para sa medical advice na bagay sa iyo, palaging kumonsulta sa inyong doktor. Thank you for watching Carl Preza. Don't forget to like, share, and subscribe for more practical health tips. Stay informed, stay healthy,